school-based mental health program, ating pag-uusapan kasama si Senator Win Gatchalian, ang chair ng Senate Committee on Basic Education. Senator Win, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas. Good afternoon, magandang tanghali. Una po sa lahat, Senator, paki-explain nyo po sa amin, pwede nyo bang ipaliwanag itong Senate Bill 2200 na inyong isinusulong tungkol sa school-based mental health program? May tatlong layunin itong batas na ito dahil nakita natin yung problema pagdating sa pagbibigay suporta sa mental health ng ating mga estudyante, pati na rin ng ating mga guro at non-teaching staff. Lumalabas sa datos na sa loob ng 5 taon, merong nagpakamatay na halos 1,600 students sa mga public schools natin. Hindi ito masyadong nababalita, pero pag tinignan natin yung datos, dahil yung datos ay actual report to, nakakabahala to sa ating lahat. Napakadami na buhay ang nawawala dahil sa mental health. Kaya may tatlong layunin to. Unang-una, paigtingin ang mental health program ng Department of Education, ilagyan ng tunay na programa para sa mental health katulad ng detection, information campaign, at mga programa, for example, yung hotline, mga programa na talagang makakabawas o lutas ng problema natin sa mental health. Pangalawa, dahil kulang tayo ng guidance counselors, itong batas na ito ay maghihikayat ng maraming mga college students na pumasok sa guidance counseling at iba pang mental health related courses para dumami yung mental health specialist natin sa ating mga paaralan. At pangatlo, isa pang layunin nitong batas na ito ay tulungan din yung teaching and non-teaching staff ng ating mga paaralan dahil hindi lang naman mga estudyante natin nakakaranas ng mental health issues kundi pati mga teaching and non-teaching staff natin. Alright, Senwin, magandang tanghali po. Sa pag-aaral nyo, binanggit po kayong data, no, yung 1,600 students nga po. Sa pag-aaral nyo, Senwin, ano po ba yung nag-i-impact ng pandemic naman dito sa mental health ng ating mga kabataan? Malaki. Nakita namin sa datos na tumaas ang yung mental health related calls, yung mga tumatawag sa hotline doong panahon ng pandemic 2020 and 2021. At dahil tumaas yung bilang ng tumatawag, tumaas rin yung talagang aktual na nagpapakamatay. Hindi lang to sa ating mga paaralan, kundi sa mga matatanda nangyayari rin to. Tinignan rin namin yung datos ng Council on Mental Health at ganyan din ang lumalabas na noong panahon ng pandemic, tumaas ang bilang ng tumatawag sa mental health hotline at yung mga aktual na nagpapakamatay. Alright, follow-up, Senwin, sa SB 2200 nyo po ba, sino mga ngasiwa sa pagpapatupad nitong school-based mental health program sakaling may isabatas po ito? Ang itinalaga namin ay mga registered guidance counselors at registered psychologists dahil itong dalawang profession na ito ay makakatulong sa pag-address ng mental health natin. At itong dalawang profession na ito magpapalawak ng bilang ng mental health specialist na makakatulong sa ating mga paaralan. Sila yung mga kukunin natin at tatao doon sa mga tinatawag namin care centers. Ito yung mga centers na pwedeng puntahan ng mga estudyante kung mayroong problema sila na nararamdaman. Okay, pagdating po sa sinasabi nyo ngang intervention, Senator, kasama din po ba sa inyong isinusulong ang iba't ibang mental health services? Can you give us some more details kung paano po ninyo ito isasama sa programa? Maraming kasama sa programa yung mga services. No? Services tulad ng information campaign, tulad ng referral system, tulad ng counseling. Yan ay kasama sa
programang kasama sa batas at sa mga services na i-offer na nasa ilalim ng batas. Pero lilinawin ko, hindi natin sasaklawin o hindi kasama dito yung treatment. No, yung treatment kasi mas komplikado ito. Baka kakailanganin na ng medical intervention kung saan mga ospital na natin ang papasok para magbigay ng intervention. Alright. Senator, bahagi din po ang care center sa inyong isinusulong na batas dito sa school-based mental health program. Pakibigyan po kami ng detalye dito regarding naman sa mga care centers po sa pagpapatupad nitong bill nyo po. Itong mga care centers, ito yung lugar kung saan pwedeng pumunta yung mga estudyante or teaching and non-teaching staff para humingi ng counseling at ng payo kung ano ang gagawin. At sila na rin ang merong responsibilidad na magkaroon ng tinatawag natin detection program para malaman natin kung meron pong problema sa kanilang eskwelahan. Depende rin sa sitwasyon ng isang lugar. For example, kung yung isang eskwelahan nakakaranas ng extreme stress, no? For example, may gera o merong bagyo, most likely mga estudyante doon ay nakakaranas ng stress at mental health issues. Kaya depende sa situation, ang batas, ang layunin ng batas ay magpatayo at least bawat isa sa mga eskwelahan natin at kung depende sa situation, pwede pang magpatayo ng mas marami. Senator Gatchalian, kung maisa sa batas po ito, ibig sabihin po ba ay magdadagdag ang mga paaralan ng mga personnel na tututok sa mental health program na ito? Paano po ang magiging sistema nito, Senator? Yeah, magdadagdag ng magdadagdag tayo ng mga tao, tawag natin mental health associates at mental health specialists. Ito yung mga tao na alam ang gagawin, ang mga trained na mga tao kung paano i-handle ang mental health issues. Ito yung mga trained professionals o yung mental health associate na mga taong nag-aral ng counseling at mental health related courses. Kaya ang importante dito, dumami yung mga mental health practitioners sa ating paaralan. Yun ang pinakamahalaga. Alam natin may shortage ngayon, pero ang layunin ng batas, yung mga taong pwedeng makatulong pagdating sa mental health. Sen, siguro maganda pong tignan, sa tingin nyo po, gaano po kahanda ang ating mga paaralan para i-implement itong measure nyo nga po, considering especially yung stigma, social and cultural stigma that comes with mental health issues? Hindi siya ma-implement kaagad. No? Ito ay merong, kumbaga, ito yung ating direksyon. Aminado ako, kakailanganin ng malaking pondo at hindi ma-implement yan overnight. Pero ang importante, meron na tayong direksyon kung saan pupunta. Senator, pakipaliwanag po bakit ang mental health is something that is close to your heart. Meron po ba kayong gustong sabihin or meron ba kayong naging personal experience kung bakit ito po ay importante para sa inyo? Nakita ko kasi sa datos na ang mental health is also an academic issue. Kung gusto natin tumaas ang grado ng mga estudyante natin, dapat ma-address natin yung mental health issues. Doon sa 2018 PISA results, lumalabas na yung mga batang nabubuli, ang baba ng grado kumpara sa mga batang hindi nabubuli. Bullying ay isang mental health issue, no? Both doon sa nabubuli at nagbubuli. Kaya ang mental health ay isang isang academic issue rin. Kaya kung ang layunin ng batas natin ay pataasin ang learner performance, learner outcome, mga grado ng ating mga estudyante, dapat ma-address natin ang mental health situation ng ating mga mag-aaral. Yes, Senator Win, maraming salamat po sa pag-explain po niyan kasi totoo, hindi lang naman puro academics ang ating education system. Dapat importante talaga, lalo na po itong recent news about 2 Taguig students po, no? Na nasa balita po ngayon na parang 15 and 16 years old lang, talagang nakakabahala. At yung sinabi niyo pong 1,600 na
data ng mga estudyanteng nagpakamatay in the last few years, no? Dito po sa Pilipinas, hindi na pag-uusapan. Kasi medyo po tabu pag-usapan ang bagay na ito. Mahirap pag-usapan, masakit pag-usapan. So, sa inyong palagay, paano po ba natin ito makaka-create tayo ng awareness pa sa ganitong usapin? Paano po makakapag-participate ang ating mga estudyante, ang ating mga teaching personnel? Kasi tama po kayo, yung bully at saka yung victim, minsan yung bully ay victim din. Importanteng malaman ng ating mga teaching personnel, school staff, ang mental health. Maintindihan nila. Marami rin kasi hindi naintindihan ng mental health. Akala nila pagod lang or gutom. Marami sa ating mga, even yung mga matatanda, no? Hindi nila alam kung ano ang symptoms at ano ang signs ng mental health. Kaya kasama dito sa batas na ito yung information campaign. Diyan rin nag-uumpisa eh. Hindi mo magagamot ang isang bagay kung hindi mo alam nangyayari na eh. So, importante yung information campaign. Yes, and yung acknowledgement, no, na itong mental health issue na ito, sometimes you really have to treat it. Hindi lang ng counseling, pati ng gamot. Kumbaga, kunyari, meron kang diabetes, meron yang maintenance po eh. At syempre, kailangan rin yan ng gastos. Anyway, Senator Win, sa ibang usapin naman, kumusta naman po ang mga budget hearing ngayon dyan po sa inyo, dyan sa plenary? On schedule naman, hopefully by next Monday matapos na namin lahat. So hopefully, ang target. Kung may stretch man, baka until maybe Tuesday or Wednesday. Pero ang target namin next week tapos na ito para bago mag-adjourn kami ng December, I think mga December 14, ay matatransmit na yung budget sa Office of the President. Okay, ito naman po ay may katanungan tungkol sa mga nangyayari ngayon sa Pogo. Dapat po bang taasan ang budget ng mga law enforcement agencies para masawata ang mga illegal na Pogo, Senator? Ako, tingin ko kahit anong itaas natin na budget, hindi mawawala yung krimen ng Pogo dahil yung Pogo talaga ang source, ang sanhi ng mga krimen. Kaya dapat natin putulin yung source kung saan nanggagaling itong mga krimen na nakikita natin, lalo na human trafficking na lumalala. This year alone, 4,700 victims ang na-rescue natin sa human trafficking na nanggaling sa Pogo. Kaya importante maputol natin yung source eh. At ito yung source ng human trafficking, scamming na nakikita natin itong mga ilang buwan na nakaraan. Alright, mensahe nyo na lang po, Senwin, sa ating mga kababayan na nakatutok ngayon sa ating programa. Maraming salamat po at thank you sa maganda nating interview. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong oras, Senator Win Gatchalian, ang Chair ng Senate Committee on Basic Education.